Hello mga ka-imperfect. Ngayong araw nga pala ay nag-harvest kami ng aming maliit na tuklapan. Yun nga pala ang puno ng aming tuklapan. Maliit lamang. At ayan lang lahat ng aming na-harvest dahil nakaraang araw lang ay na-harvestan din siya para sa pambayad ng tubig. Ngayon naman ay para sa kuryente. Bit-bit ko nga pala ang aking pamangkin na yan. At pupunta nga pala kami sa tindahan para magtigil sa kaiiyak. May lagnat pala kagabi pa. Hindi naman tuwin-tuwi itong lagnat. May bilay siguro dahil ngay pagkakulit-kulit na dahil ito isang taon pa lamang at nagpa-practice pa lang maglakad. Pagdating nga dito sa tindahan ay agad na tumigil sa kakaiyak dahil siguro napatahan ng nakitang pagkain. At ayun nga, bumalik ako para tingnan kung ano nangyayari dito sa tuklapan. May pinipili nila ang may bitak-bitak. Dahil inabot nga pala sa akin ng aking ate ang aking pamangkin at pumunta na naman ako dito sa aking mga magulang at bisitahin sila kung tapos na sila sa kakapili ng tuklapan. Marami yan. Ayan, yung mga doon nga pala banda mga napili na ni kuya at yan ay hikuluhin na para sa mga bibili at pagkatapos ay pumunta na ako sa aking tindahan para ay maisipan ko maglinis. Halos isang taon nga pala akong hindi nakauwi dito sa bahay sapagkat ako'y nung mga nakaraang buwan ay ako'y graduating student at nagkasabay pa ang aking thesis at OJT. Nung ako'y nag-OJT, ako'y halos mabaliw kung saan ko pagkukunin ang aking mga gagastusin, lalo na nung ako'y nagtitesis dahil halos galaw mo lamang noon pira. Nung ako'y nagbo-board lahat ng aking nagagastos ay aking nilalista mula pagkain, mga friends, mga amutan at mga iba pang pinagkagastusan. Una ko nga palang inayos riyan yung mga panty na nakandagusot-gusot na dahil sa kapipili ng mga customer. Kung hindi pa nila yan bibili, ay hala kay aking suotin na lamang lahat yan. At nang ako'y hindi na makalabat isang beses sa isang linggo, maaari na akong lalabas isang beses sa isang buwan. Kung ako'y napakasipag lamang, kaya ko lang din naman maglaba ng mahigit isang buwan. Charis. Yan, inayos-ayos ko nga muna yan at pinagalo ko na yung large sa medium dahil dalawang piraso na lang din naman ang naiwan sa medium. Pagpasensyaan nyo ng aking voice over dahil kakagaling ko lamang sa trangkaso at nung mga naparang araw ay grabe ang aking trangkaso, ubo at sipon. Pagpasensyaan nyo na ang aking pagsingot-singot dito na parang adik. Charis. Sunod ko naman pala nilinis itong mga pinaglagyan ko ng tinapay dahil sa pag-ulan kagabi ay maraming raga-raga at pati raga-raga ay dinapuan na yung tinapay. Pagpasensyahan nyo ng aking voice over, patawad dahil ito yung first time pa lamang. Patawad. Yan, tinatak-tak ko muna ang aking karton dahil maraming balahibo ng raga-raga. Binalik ko na rin ang tinapay dahil baka ako'y magsisi at baka iyan lahat ay aking makain. Ako pa na may patay gutom, yung takot tumaba pero kain ng kain. Tingnan mo na lamang ang lumalaki sa akin ay aking tiyan, pero kayo'y nagkakamali at ako hindi buntis, malaki lamang ang aking tiyan. Ako'y butod. Ay, patawarin niyo talaga ako sa aking pagsingot-singot dahil ako'y talaga may sipon pa. At hindi pa nagaling-galing. Halos isang linggo na rin akong tinatrangkaso. Ako'y malapit na magmamarcha. Sana'y mawala na itong aking trangkaso. Kumuha nga pala ako ng 1 kilong asukal at babalutin ko iyan sa tag 10 piso. Dahil iyan ang mabilis mabinta dito sa aking tindahan dahil ang 10 piso ay abot kaya lamang ng mga tao rito. Kung mayroon silang 10 ay makapagkapi na sila ng walang asukal. Ay, baliktad. Ay makakapagkapi na sila. Dahil minsan, di ba, tayo hindi pari-parehas ng kalagayan sa buhay. Gaya na lamang namin minsan
walang pambili ng kalating kilong asukal, kaya doon na lamang tayo sa tagsa-10. Ayun, binalot ko na nga yung asukal. Naalala ko nung ako'y nagbo-board, nagdadala ako ng tig-kalating kilong asukal dahil baka bibilihin ko pa iyon sa aming sa boarding house namin doon sa Aborlan. Pagkamahal-mahal ng mga bilihin noon, hamak mo ang sardinas naman ay 30 ang isang lata, samantalang din sa akin ay 16 lamang. Ay, charis. 16 wala pa sa puhunan. Talaga namang pagkamahal-mahal na talaga lahat ng bilihin ngayon. Pag ako ngayon magkumpra ng 10,000, halos isang umpok na lang doon sa isang tabi. Kapag akin na i-display na sa aking tindahan, halos walang naidagdag sa laman nito. Ako ay nai-stress na. Kung saan ako kukuha ng pampalaki na aking tindahan. Subalit, hindi ko na hinihingi na lumaki ito. Nais ko lamang ay mag-maintain lang ito. At mayroon lamang kami pagkukunan sa pang-araw-araw. Habang ako'y wala pang trabaho, pinagpipray ko na lamang kay Lord na pagpalain niya pa ang aking tindahan. Binabalot ko nga pala, habang ako'y nagbabalot ng asukal, gusto ko lamang magkwento sa inyo nung ako'y nasa Abulan. Habang ako'y nag-OJT at nagtitisis, hindi hamak ang aking naranasan, stress at depressed, Charis. Stress lang. Na-stress na dahil ako'y mahina ang utak. Hindi ko alam anong aking susulat nun sa aking OJT at thesis. Ay nakoy, ako'y hirap ng mga nakaraang buwan. Ay ako'y mangiyak-ngiyak na. Akala ko ako'y maiiwan at hindi makagraduate ngayong darating na September dahil ako'y hirap na hirap talaga sa thesis. Nung ako'y nandoon, kung malagpasan ko lamang ito, ako'y uuwi doon sa bahay at mala prinsesa, hindi gagawa ng kung ano-ano, matutulog kain lamang. Joke. Bawi yan. Nung ako'y nagtitisis doon sa Borlan, hindi hamak ang aking naranasan. Na-stress ako sa kadami ng mga bayarin. Diyos ko, sa akin bilang isang self-supporting student, hindi basta-basta ang maglabas ng pera. Bawat piso sa akin ay mahalaga. Ako'y wala pang tindahan. Halos mangiyak-ngiyak ako makaawa sa may-ari ng boarding house. Makapaglaba lamang ako sa kanila para may pangbayad ng boarding house. Ayun, awa ni Lord ako'y pinapalaba din nila at pagkatapos kong maglaba may 200 to 300 na akong pera at hindi ko nahihingiin yun mula sa aking magulang dahil nakagawa ko ng paraan para sa aking pang-allowance o pangbayad sa boarding house. Alam niyo ba mga ka-imperfect, ang buhay ay simple lang. Pero kung hindi ka marunong mag-manage nito ay ikay mababaliw. Lalo na kung tayo ay walang pira, tulad ko, parang nabaliw ako doon sa Aborlan dahil ako'y wala ng kapira-pira doon. Halos ayoko nang tumawag dito sa bahay para padalaan ako ng galing sa aking tindahan. Dahil ako'y binibiro na ng aking kuya ng laman daw ng aking tindahan. Pag uwi ko ay puspro na lamang. Ako'y kinabahan kaya ako'y nawala na ng gana umuwi dito mga nakaraang buwan. Dahil baka totoo nga ang kanyang sinasabi pag siya ay nagatawag sa akin na ang aking paninda na lamang ay isang puspro na lamang daw. Yung mga ka-imperfect, nung ako'y first year, wala akong tindahan. Kaya nung nagka-pandemya ay ako'y agad tumungo sa Puerto Princesa para maghanap ng trabaho. At kahit ako'y hindi marunong mag-English, pumasok ako sa foreigner bilang tagalaga ng kanyang aso at pusa. Habang nagmumodular ay meron akong kita. At hindi nga ako binigaw ni Lord, binigyan niya nga ako ng trabaho habang ako'y nagmumodular. Malaking pasasalamat ko sa foreigner na yan dahil sa kanya ay nagkaroon ako ng ipon at nakapagpustay mula ng aking maliit na business. Kahit maliit lamang ito, laki. Sobra ang aking pasasalamat sa may kapal dahil ang business na ito ay naging dahilan kaya ako nakagraduate sa aking pag-aaral at hindi nahirapan ang aking mga magulang kung saan magaligilak nang ipapadala nila sa akin dahil
Sabi ko sa kanila, bahala nang mapurdoy ang tindahan ko basta may maipadala kayo sa akin para sa aking project. At wag yun nang at wag na kayong magpapakaya-iya pa sa iba maglapit, makautang lang ng maipadala sa akin. Sige ako na magkaroon ng tindahan para pag ako yung nagtitisis sa 2GT na ay may mapagkukunan niya ako at awan ni Lord. Yes Lord, praise the Lord. Ako ay pag-graduate na ngayong September. Kung ako yung umuwi ng mga nakarang buwan, ay nagpasalamat pa rin ako kay Lord na ganito pa rin ang tindahan ko, naabutan kong may laman pa rin kahit kaunti. Kahit kaunti man yan, pero kaloob ni Lord, sobra-sobra na ang aking pasasalamat. Salamat Ama sa mga blessings. Pagkatapos nga palang mag-repack ng sukal, tinignan ko ang laman ng aking rep at ako'y nagulat dahil puro ice water na lamang ang aking paninda dito sa aking rep. May kaunting soft drinks, tinignan ko na rin sa ibaba, ay Diyos ko, walang kalaman-laman. Puro na lang iyan, may 3 Yakult dyan. Joke. At ayun, kumuha nga ako ng sito para may malamig na sito. Dahil wala pala akong display na sito doon sa aking rep. Paano na lamang kung may maghanap ng sito? Anong ibibigay ko? Itong hindi malamig. Ang mga tao ngayon, hindi nabibili kung hindi na malamig. Ang nahanapin talaga nila ay malamig. Lalo na makita nilang may rep yan. Tapos, ang rep may walang laman. Tapos, meron kang rep, walang laman. Ay nako. Buti pang manahimik na lang tayo. Charis. At ayan nga, tapos na tayo sa ating mga trabaho. At hanggang dito na lang ang ating vlog. Maraming salamat mga ka-imperfect sa panonood.